Good morning! Papunta kami ngayon sa evangelism. Okay, hi! Ayan, kasama ko na sila. Ayan, ito kaming mga humayo today. Meron ako street vendor na namin. Nagbenta siyang chop suey set. Good morning! Papunta kami ngayon sa evangelism. Preparing. Ayan, ayan sila. So, hinintay lang natin si Pastor Lek na matapos mag-lock ng bahay. Tapos, ang area natin ngayon ay dun lang sa town proper. Kasi, today is a holiday kaya magandang makipagkwentuhan sa mga naka-rest doon ngayon. Kasi mahaba yung time nila. At the same time, strategic din kasi, yun nga, marami kaming aabot na tao. Tapos, since kasama namin yung 2 kids, sa paghayo ngayon, hindi sila masyadong mahihirapan. Kasi, medyo mainit ang panahon ngayon. Ayun, sige, samahan nyo kami. Oh, hello daw. No. Yeah, I'm vlogging here. Is it disconnecting to this? No, say hello. Ah, Hello. I have my giraffe. Dala niya daw yung giraffe niya. So, ganyan talaga with kids. Kailangan mo. Meron silang mga baon-baon toys. Sige, see you later. Samahan nyo kami. Breastfeeding muna while on the way. Saan ka mag-a-park yan? Hanap ako doon. Pero kung pulis ako siguro na. Okay, hi! Ayan, kasama ko na sila. Naglalakad kami dito sa... Hindi na walang rose na. Oo, Rose Garden na walang rose. Ayan, papunta tayo sa Rose Garden. Ito tayo. Tawid po. We're going in there. Yeah, we're already in Bern. Ito nga po. Bilis, bilis, bilis. Our car is already in the parking lot. Yeah, yung car natin naghahanap pa ng parking slot. Yeah. Ganito itsura dito. Kita nyo? Yun. Doon namin sila nakita, Joy. Saan? Doon na yun. Oo nga po, doon sila usually. Ayun na si Mar, kikita ko na. Naglalakad, ayun no. Laking tao eh. Oo, tall. Tall man. Ay, hindi pala siya yun. Kaano lang yan. Alam mo si... Akala ko si Mar. Baka naandun pa sa malayo. Yan. Doon tayo sa may shade. Maghintay. Ayan. So, kanta itsura. Meron akong kami dito. Ayan. Habang hinihintay sila, dumating. So, si Pastor Stanley ay nagpa-park pa. Kaya ano na lang siya. Susunod na lang sa amin. Hinihintay pa namin kung nasan sila. Ay, mukhang ayun na sila. Nag-evangelize na yata. Teka, tignan natin. Baguio Rose Garden is a recent addition to the city's attraction, offering a tranquil escape just a short walk from Session Road. Visitors can unwind amidst the beautiful roses and other plants or join Zumba workouts. The well-maintained garden features a dancing fountain with nightly light shows, providing an enchanting experience. It's an ideal spot for relaxation and reflection surrounded by the colorful blooms and refreshing cool air dito sa Baguio City.
end is a season, but now that as we came, Rose Garden can now live up to its name as it is surrounded with roses. The roses in different colors were dominant in the garden as it can be seen all around, and there are many seats that are provided so those who visit the garden can enjoy its view. There are also spaces provided wherein groups of teenagers may practice dance steps and play some sports like badminton. First time ni Jace mamasyal ngayon sa Burnham. Ay, gusto niya nang umalis. Ayaw na niya sa stroller. Hinintay pa namin ngayon sila Pastor Lek at saka si Brother Mark, si Brother Ryan. Kaya, wait muna kami bago umalis. Halika dito, magpe-pray tayo. Sige, let's pray. Hallelujah, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan at inikilala namin, O Diyos, ang yung sinabi sa iyong salita na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. That's why right now, Holy Spirit, we allow you to unite us together as one team, as one family, as unite our hearts to your heart, na magkaroon kami ng compassion sa bawat kaluluwa na aming mamimit. Lord, tanggalin mo po ang hesitation sa aming mga puso't isip. Give us the boldness that comes from you to approach people, to show them that you care, to let them feel your love, and to share the gospel. Lord, at dalangin ko po na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging kagamit-gamit, O Diyos, sa iyong ubasan, Panginoon. At sa araw na ito, ang mga itinalaga mong makakilala sa iyo, prepare them, we rebuke any work of the enemy, attacking us and attacking the people who will hear the gospel. And right now, Lord, we declare victory in Jesus' name. Thank you for the blood of Jesus that covers and protects us right now. Hayaan mo na maging matagumpay ang aming paghayo ngayon. Yes, Lord. In Jesus' Yes, name we pray. Amen. Okay, let's do this. Ano, lalakad yan? Ano eh, hindi. Stroller na lang. Ayaw I put my giraffe up. Oh, sige, oh. Susunod kami, Garod. My giraffe. Go! Mommy, I put my giraffe down. Ah, sure. Sige. Gagawin namin ni brother na Ryan ganito. Taas ang kamay. Hold up to. Sunod sa prayer. Dad, tara na. Huwag kayong lalayo sa amin. Oo, sakay na mamaya na maglaro yan. i-insist na yung lugar niya eh. Hindi, may chance naman siyang mag-play later. Oo nga, kaya nga, ilalagay ko na lang dyan. Ang hirap niyang iyan. I-insist niya talaga yung gusto. You go with them, yes. Yeah. Sorry, maingay. Ato sila sa likod. Yan, sometimes ganito kami yung intercessor kasi syempre mahanap ng dede to si Jace. So, dito kami step aside ng konti. We're praying na tumanggap yung mga kabataan na yun sa likod. Ayun, yun sila. Para marami-rami din sila. So, we pray na tanggapin nila ang Lord in their hearts. So, ako naman, meanwhile, I need to do my mommy duties here at nauuhaw ng ating baby. First time niya actually sa Burnham, kaya totoo siya. Dami niyang natatanong. Ang tao, maingay, maliwanag. Aba, dance, dance. Dance, 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 dance. So maraming nagtatanong, is street evangelism really effective? Or minsan ang street evangelism ay tinatawag din na open air preaching or open air working in the ministry. So maraming nagtatanong kung effective ba ito. Well, of course, just as every other ministry is not reliant on the person's ability or the person's effectiveness kung hindi talaga ang kapangyarihan lang ng banal na spirito and the power of the gospel itself. But street evangelism is still considered a biblical and has strong precedents in the scripture. Jesus and the prophets and the apostles frequently proclaimed the gospel in public areas like streets, hillsides, and the temple courts. But the way we look at it, kaming mga manggagawa dito sa ubasan ng Diyos, dito sa Baguio,
it's like sowing seeds of the truth. Kaya lang, hindi natin pipigilan na sometimes talagang hindi pa on the spot na tatanggap yung mga souls na ating na-encounter during street evangelism. Ang maganda lamang nito, mayroon na silang first exposure on what the gospel is all about, at saka we set an example on how they will actually receive Jesus Christ in a personal prayer. Hindi din naman kami naniniwala na kailangan yung parang shotgun evangelism or yung parang hold up prayer na taas mo kamay mo at ngayon din tanggapin mo si Jesus. Although there are instances that the Lord will really convict them on the spot. But sometimes we are respectful kung ayaw pa nila o hindi pa sila sure na tanggapin si Jesus that moment. But we still end with a prayer and exemplify to them o ine-example namin sa kanila kung ano ba yung prayer na ipipray natin in admitting that we are sinners, in accepting that we need Jesus Christ, and in repenting of our sins. So we still set an example sa kanila kung paano ba i-pray ang prayer of acceptance na to, so that at the end of the day or at the end of 5 minutes nakipakikipag-usap namin sa kanila ay meron din naman kaming na-leave na legacy in their life. Kuhanin mo yung number nila, Sister Elsa. Sister Elsa naman ang kukuha ng contact para ma-follow up namin sila. Para ma-follow up natin kung mga taga Baguio residents, kinukuha namin yung contact number nila. So the Lord is good din po kung mapapansin nyo. May mga open din, may mga ready and curious to learn more about Jesus. Gusto nung iba matry mapapunta sa church or matry na maka-join sa mga Christian fellowships. So kinukuha namin yung phone number nila, and in this way the harvest is preserved or the harvest is at least consolidated at hindi naman nasasayang. Ayan, makikita nyo sa paligid may mga exhibition pa rin from the last expo, food expo na nangyari. So nung March 26 to 28 kasi there was a World Food Expo held in here, Baguio, at the Baguio Convention Center, pero kasama na rin yung mga parks. Kaya yan, makikita nyo maraming mga stalls kung saan they exhibit their food products, at hanggang ngayon, hanggang up to the date of the filming nung April 9 na araw ng Kagitingan, ayan, meron pa rin tong mga stalls na to boost the economy and tourism of Baguio City. So napakagandang way nito na maka-encourage ng mga turista, maging ng mga residente na lumabas sa kanilang mga bahay and explore the city and mag-chill dito sa mga parks namin. Kaya ito din yung magandang chance namin na makapag-ikot-ikot, to meet strangers, kasi sometimes, diba, we know that friendship begins with acquaintances and meeting strangers. And dito rin namin nararanasan yung leading ng Holy Spirit, kung sino yung mga tamang taong aming lalapitan. We get to exercise listening to the Holy Spirit kung sino yung mga lalapitan. Ayan. Kung minsan tatambay kami sa mga visitor information center o kaya sa mga malapit sa public toilet o malapit sa tambayan ng mga youth, kasi syempre dun sila mahahanap, diba? So, tatambay kami kung saan sila tatambay, because that is really how we reach the world. We have to go where they are, di ba po? Kaya nga po outreach. Ayan. So, ayan, makikita niyo ako doon. Ayan, papalapit si Pastor Lek. I was ministering to ladies. Ayan, 2 young ladies who are also students. I was encouraging them to study well, and then the Lord gave me a strategy to introduce the gospel. Ayan. Pero syempre, take turns kami. Si Sister Elsa naman, pagkatas niya mag-alaga, ako naman ang kukuha ng baby, tapos siya naman magpipreach. Hindi, ini-stop ko din. Sino na sumampalataya?
Sharing the gospel to teenagers is crucial because it transforms their lives during their most formative years and anchors them in faith and empowers them to influence their peers. It fulfills the command, of course, to make disciples, offers hope, and fuels a personal and mature faith. Teens are highly influential, capable of spreading the message quickly, but more importantly, kasi kapag teenage year ng isang tao pa lang, siya ay naghahanap ng purpose and meaning in life. And once we get to share the gospel, even before the enemy or the world introduces another purpose to their lives, then we have partially won them, no? We have partially won the war and we have already secured their destinies. Actually, in our experience nga po nung dahil nagkaroon na kami ng exposure sa gospel at yung iba sa amin ay talagang bata pa lang ay tinanggap na si Jesus Christ in our heart. We had more time na kilalanin siya, na magpa-equip, magkaroon ng exposure sa ministry, sa mission, at kaya na-develop din yung heart namin na maglingkod sa Panginoon at an early age. Kaya ngayon, kahit hindi pa kami sobrang mga matatanda o sobrang maedad, at least nagagamit na po tayo ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Ano na ngayon? 11, 12 na ngayon eh. Hindi lang namin na picture pero ano eh. Dami kasi. Pero Di ba? Ilocano kasi kaya na medyo nagsalita rin ako nagpangano sa kanila. Oo, buti may ano, magaling. Kailangan mo matindi akong backup na Ilocano eh. No? kasama tayo lagi pag ipantiliso. Yan ko lang, message ko lang si Pastor. Alam number. Tara, punta tayo doon kay Pastora. Saan po siya? Naandito lang, nandyan lang sila. So we can also see here that Sister Elsa is getting their contact information and some of the ways that we can get in touch with them so that we can follow up their faith and we can encourage them to join a Christian community as well. Tas ayan, nag-request sila ng photo op. Ayan, para may souvenir daw. Abot na ba? Okay, okay. 1, 2, 3. Thank you. God bless sa inyo lahat. God bless, Brad. Oh, God bless. God bless. God bless po. Iboto niyo po ako pag God bless po. Nandun si Pastora sa center eh. Hindi ka naman nabibigla. Brad. Evangelism opportunities like this are also our way na i-train yung aming mga kasama to gain confidence and to exercise how they share their testimonies and the gospel to people that they meet. So, napakagandang opportunity to sa mga strangers kasi sometimes mas matapang tayong mag-share sa mga strangers dahil hindi naman nila tayo kakilala, wala naman silang sa background natin. Ayan. So, meron ding advantage in bringing our disciples Yan. or our Kanina ko pa younger kayo kinukuna, gamit brethren tong DJ na ay. matuto din sa pag-share sa mga ganitong opportunity. At least hindi ka agad preaching o hindi ka agad public speaking yung kanilang exposure. Kung hindi, mas mas personal, pwede kang pumili ng kaunti lamang ng mga tao. Kumusta po? Si Mark. Ay, Ano kumusta? din natin siya, Mm. kapatid din natin siya. Ay, oo, nice Naglalako siya at meeting. nagsishare siya habang naglalako. Okay, Oo, maganda, so, baptist maganda. siya sa PMA. Oo, okay. Yung Sunday doon siya. Ayos, nakakatuwa Sabi ko, naman. sabi ko sa kanya. Oo. Nag-pray din kami. Oh, marami ding Praise the Lord. baptist dito na kasalubong ko kanina. Mga babae yung iba eh. Oo. Nakakatuwa nga eh. Hindi, yan ang dapat talagang i-spread dapat talagang gospel eh. Butihin mo mga May mga politiko na Oo. hindi talaga aksidente po. yung talaga. Oo, totoo. Tayo? Malayo. Lawakan. Mm. Dugo po kami ng ano. Oh, Ganun naman po kasi
talaga sila. Oo, maganda, may service. Kumbaga, handa silang ng service. Oo. Walang sa Correct. Nakakatuwa, no? Kaya hindi lang yung, ay, sir, brother, Ay, wala wala po pamasahe. Hindi, susunduin ko na. Kaya nga sila may mga kotse-kotse ko. Para sila. Galing. Nakakabilib ko talaga. Sige po, ate. God bless. God bless ito. Sa akin, excited pa lang ako kumain kasi 5 months pa lang. Pero gusto ko kumain. Nagagalit ko yung Medyo umaga. 5 months pa lang baby nila eh. Gano'n. Nakakatuwa. God bless, bro. next ulit. Saan po kayo nag-church? Dito kami sa Magsaysay. Lower Magsaysay. Halos malapit lang din pala po dun sa... Maraming, actually, puro church doon. Dami, may touch, merong solid rock, merong Ministries. Tapos meron Marami. din yung First Baptist yata. nandun Sa din. Sunday, magkukuha ulit ako ng Mga tracks. Oo. pag nagtitinda po ako yan. Bibigay ka rin. Maganda yan, bro. Pagpatuloy mo. Sige po. God bless. God bless. Stanley. Joy. Mark. God bless. Ayan, so naka-witness kayo na may na-meet kaming isang tent maker but at the same time gospel sharer. So ano ba yung tent making? Yung habang ine-execute niya ang kanyang livelihood activities or siya ay kumikita, ay hindi niya kinakalimutan ng kanyang responsibility to share the gospel. So siya ay, si Mark yung na-meet nyo kanina, siya ay isang naglalako o nagbebenta ng turones, yung kinakain namin ni Jace ngayon, while at the same time nag-aabot siya ng tracts at kung may mga interested or meron siyang nakikita na open for sharing, ayun, sinishare niya na rin yung gospel. So hitting 2 birds at 1 lakad na siya, 'di ba? Mahayo siya para kumita pero at the same time ginagawa niya yung part niya na mag-share ng gospel at ng kanyang testimony of how Jesus saved him, kung sino man yung mga taong nami-meet niya. Kaya ito din maganda ring idea to sa inyo if you are still in the marketplace, in your career area, in your schools, saan man tayo ilagay ng Lord, it is a mission field. So hindi kinakailangan na talagang pastor ka pa o kilalanin ka pang missionary para tayo ay mag-share because we all have a part to play in the gospel sharing, in the Great Commission, di ba? Yan, minsan kasi nauunahan lang tayo ng kaba, naiunahan tayo ng reasonings, kaya hindi natin nagagawa yung part natin. But sometimes it just takes a little bit of obedience and a step forward to approach these people at more than you think. Magugulat ka dahil the Holy Spirit will help you to open their hearts and convince you about the truth that you bear. In the first place, hindi mo naman message yung dala mo. It's the message of Christ. It's God's love that you will bring to them. At ang Holy Spirit nang magko-convict at magko-convince sa kanila of the truth that you are bearing. Napag-usapan din namin kanina nila Mark at ni Stanley kung gaano ka-important na ang mga ministries ay merong mga service o mga sasakyan na pwedeng gamitin na pangsundo ng mga members o ng mga newly won souls. Kasi yun yung struggle namin dito kadalasan dahil of course kailangan pang mamasahin ng mga tao para makapunta sila sa simbahan. Yung iba ginagamit yun na dahilan para hindi sila maka-attend. Mukhang nagustuhan mo yung turones Naubos mo na. Yummy? Yummy? Jesus? Evangelist na na-meet namin si Mark. Evangelist Mark. Sige, pang ano lang. Tapos kakain na din tayo pagka ano. Mamaya kain. Buksan mo kuya. Dito. Konting lang. Sugar fall. Pang ano lang, pang hype. Dagdag lang ng energy. Okay ba kayo? Basta sila, open sila. Ang dami na sharean daw nila Kuya Henry do sa may sa may malapit sa parking ba kayo? Ay, ingat. Okay lang. Pag-McDo na lang tayo ulit. Oo. Pwede. Oo. Kuha kayo. Po yun, 99 na. Oo. Ay, no. Sige lang. Kasi kung kakain tayo sa mga
So usually after po ng evangelism time namin, we eat together as a group. Kaya lang ito pinag-uusapan namin kung kakain kami sa labas medyo magasto. So we agreed na sa bahay na lang kami kumain so that we can also have a time of fellowship and meeting and consolidation din ng mga kailangan naming i-follow up ng mga open na mga tao. Kaya ito nag-uusap kami, so nag-agree kami na umuwi na lang muna sa bahay at doon kami magluluto at mag-fellowship at i-glorify namin ng Lord sa mga kaluluwa na tumanggap at mag-uusap-usap kami kung paano namin bibisitahin yung mga open na naaming nasyaran. So ito na yon, nag-uusap kami at makikita nyo mamaya ay pupunta kami sa bahay. Hindi kasi gusto ko din mag-fellowship tayo. Kaya iniisip ko kung bumili tayo ng lutong ulam, kanin, doon na tayo kumain sa bahay. Or magsaing tayo sa bahay. Pwede Po, God bless po. Yan, ito kaming mga humayo today. Gutom na yung mga bata, kaya Ayan, okay. pa-lunch break na rin Ano na tayo. tayo? Oo. Sige. Ano tayo? Meron akong street vendor na na-meet. May benta siyang chop suey set. 150. Lahat to. Binili ko na para lutuin namin sa bahay. Oh, umalaruan nandyan. Dito na kami. Yan. Kakasya kami dyan. I like to sama there. Oh, ayan. Yan, luluto natin. Si Jace. I like Yung to mga sama. gamit, mga laruan. Panginoon, na may mas mo, Panginoon, na may kalakasan namin at gawin namin ito para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's eat. Yan, so the day is done for today. Ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming mga prayer partners and intercessors who are continuously praying for the work of the Lord here in Baguio City, in Alive in Christ. We pray na patuloy po kayong mag-partner sa amin, na mas marami pa tayong kaluluwang maabot. At the same time, we thank our sponsors dun po sa mga hinihipo ni Lord to give for the kingdom of God, para sa mga pagkain ng evangelist, sa pamasahe po namin pang jeep o kung minsan po ay pang gas, lalo na po sa aming mga local missions, hindi lang po sa Baguio, kung hindi sa mga karatig lugar at maging sa malayong lugar tulad ng Laguna at Bicol. We pray that this vlog blessed you at nakita nyo hindi naman ganon ka-complicated ang maging part ng Great Commission. So we encourage you to do your part as well. Pray for us, partner with us, and let's all continually be faithful to our Lord Jesus Christ. God bless you everyone. Thank you for your support.